Hello, magandang araw mga kabimeg, lalo na dyan sa mga kabimeg dyan sa Pangasinan, na nung dumalaw tayo last week ay laging nanonood daw at inaabangan yung ating itanong mo kay Doc. Maadjong adlaw din ha sa Visayas at Mindanao, nasa Cagayan de Oro tayo at marami din tayong mga taga-bimeg ang sumusunod dito at inaabangan din kung kailan daw ang sunod na itanong mo kay Doc. Ito po si Dr. Eugene Mende. At makakasama nyo kami in the next 1 hour and 30 minutes. So kung kayo ay bumabalik ngayon sa pag-alaga ng baboy, dahil alam nyo na maganda ang presyo, maganda ang bilihan ng baboy ngayon sa merkado at kumikita ang may baboyan ngayon, gusto nyo gumaya at gusto nyo bumalik uli. At kung meron kayong mga tanong, manood lang kayo, i-type nyo lang sa comment section yung mga tanong at sana makapture ng ating community managers at ma-discuss natin today. Wala talagang tatalo pag pinag-usapan kasi minsan ang hirap pag i-text kasi limited lang. So today, lahat ng inyong problema sa pag-alaga ng baboy, pag-usapan natin. Pero bago lang yan, gusto ko lang magpasalamat sa Pork Federation of the Philippines kasi kagabi nag-celebrate tayo ng ating 35th anniversary at maraming salamat dahil in-invite nyo ulit ako maging consultant ninyo, technical consultant, one of the technical advisors. At sa lahat ng mga miyembro, mga farmers, both commercial farmers at mga backyard farmers, sana nabasa nyo yung ating Doc E-Says. Ito yung ating regular na column dito sa ating swine newsletter para sa mga magbababoy. Kung kayo ay gusto makabasa nito, pwede nyo lang mag-reach out sa mga miyembro ng Pork Federation of the Philippines. At ang pinag-usapan natin dito ay napaka-importante para sa gustong magsimula uli mag-alaga ng baboy. Ito yung going back to the basics, ang colostrum management. Lagi ito sinasabi, dito yun sa itanong mo kay Doc na para talagang hindi sakitin ang inyong mga biik, maganda ang tubo, at talagang walang bansot, talagang dapat wag nating putulan kagad ng ngipin kasi lahat yun nakakaantala sa pagsuso ng colostrum or hinihiwalay pagkapanganak, di ba? Or nalalamigan dahil hindi maganda yung ating heater program doon sa bagong panganak na biik. Lahat yun ay importante para makasuso ng colostrum na napaka-importante para maganda ang tubo at simulan ng inyong mga baboy. Yan ang ating pinag-usapan. For more details, basahin nyo lang to ha mga kabimeg. Alright, ready na tayo. Ngayon ay, grabing tag-ulan dito sa Manila nga, kinikwento ko lagi, hindi ako nakakapag-jogging, kaya ako tumataba. Kasi magja-jogging pa lang ako, uulanin na ako. So, nalaman ko dun sa mga taga-amin, Doc, buong araw umuulan. So, lahat ng ito ay may epekto sa ating mga baboy. Bakit may epekto ang tag-ulan sa ating mga baboy? Number one, while yung pagtag-init may epekto sa baboy, pag tag-ulan din pala may epekto. Number one kasi, lalo yung mga biik, nahihirapan yung mga biik kasi nga sabi natin, nung mga biik, nung sila ay binubuntis pa lamang, sila ay, ang init nila ay nasa 42 degrees centigrade. Tapos nung pinanganak, tapos umulan, minsan bababa yung temperatura ng mga lower than 24 to 22 degrees centigrade. Malamig yun para sa bagong panganak na biik. Plus, yung humidity pa. No? Plus, yung basa ng tubig, galing sa labas, ipapasok nun yung mga bakterya. Diba? So yung draft o yung bugso ng hangin, yung bugso ng lamig, hindi yun maganda para sa mga biik. At yung humidity, yung hindi makalabas yung hangin kasi grabe yung humid. No? Mas malakas yung droplets galing sa labas. So yung hangin, di ba yung hangin sa loob, maraming ammonia yon galing sa dumi ng baboy, maraming mga carbon, sulfur dioxide, hindi yun makakalabas yun. So ikot-ikot yun sa babuyan, malalanghap ng mga fatteners natin o ng mga inahin dumalaga natin, yun magkukos ng pneumonia, itchiness, di ba? Kaganoon yung mga baboy. So magkukos yun ng pneumonia. So ano ba yung mga sakit na dulot ng tag-init? Gaya ng mga situations na kinikwento natin. Number one, scouring. Diba? Yung pagtatain ng mga biik, ilalim yung mga panganak na biik. Kasi nga, yung sobrang extended na lamig ay nakakabagsak ng kanilang immunity. Number two naman, yung pneumonia. Kasi nga, of the high humidity brought by the madalas na pag-uulan, nakaka-apekto yon para sa air quality ng ating mga babuyan. At last, kadalasan yung septicemia bacteria, yung leptospirosis, yung mga bacteria galing sa labas, diba? Pagkatag-ulan, yung mga daga natin, yung mga babuyanin, maraming daga yon. So kapag yung kailang mga dumi or ihi ay mag-iiwan ng leptospira sa labas,
ibabahain nyo ng tubig dahil maulan, papusok sa babuyan natin, malanghap yung mga baboy natin. So, yun ang mga very common infection kapag katag-ulan. So, ano bang gawin natin? Okay? So, dahil ito ay kadalasan bacteria or bagsak yung katawan ng biik natin, kaya nagiging nagkukos ng scouring or diarrhea, or yung pneumonia naman sa fatteners, napaka-importante yung bantayan natin, yung mga stress points. Pag alam natin na nag-uulan, baka yung iniwan ng baha dahil sa ulan ay mag-iiwan ng bakterya, importanteng mag-disinfect tayo sa ating mga kulungan na binaha or napasukan ng mga tubig ulan. So, mag-disinfect tayo gamit ng ating Protect Plus or Protect Plus Gold. Mamaya pag-usapan natin kung paano gamitin yan. Tapos, doon naman sa mga biik natin na alam nating, nagtatae dahil sa draft ng tag-ulan, di magbigay tayo ng ating Amoxil V, yun ang ating antibiotic para sa scouring, kasi it's a very concentrated amoxicillin na talagang tagos doon sa bituka at siya ng ating mga biik at mga baboy para talagang kung may bakterya man doon, E. coli man yan, Salmonella man yan, or Clostridium man yan, kayang pati ng ating Amoxil V. Tapos, pag pneumonia naman, ang maganda naman dyan, tandaan natin yung ating guide sa 1 minuto, ang normal na hinga ng mga baboy ay 20 breaths per minute, di ba? So, yun yung normal. So, kapag bumilis yun, or bumagal, di ba? Hindi mo na na-hit yung 20 breaths per minute, nagsisimula ng pneumonia noon, no? Kasi nga, dun sa humidity, or kung nag-hatching pa lang, hindi normal yun, ay improve natin. So, para hindi masira yung kanyang mga baga, kung sa scouring ay Amoxil V, dito naman ay yung ating Doxa V, yung ating antibiotic pang pneumonia. Kasi ang doxycycline naman ay talagang nanunuot hanggang sa ilalim ng lungs or ng baga. No? Abot na abot niya yung mga bakterya na nandoon sa baga. So pag prevention naman, para maiwasan to, kasi syempre nandyan na yan, para maiwasan at hindi kumalat sa iba, i-manage natin yung mga babuyan natin. So, number 1, yung lamig, yung tubig na pumapasok or yung basa na pumapasok sa babuyan natin. Pag alam natin tag-ulan or malakas ang hangin, ibaba natin yung mga kurtina natin. Or kung galing sa baba yung kurtina mo, itaas natin para yung malakas na bugso ng hangin, lalo na yung mga sa level ng biik, di ba? So, kaya kailangan kung pataas yung kurtina mo, ibaba mo para talagang walang bugso ng hangin ang lalamig or magkukos ng lamig doon sa mga biik natin. Kasi nga, hindi kailangan ng mga bagong panganak na biik, lalo yung mga first 2 weeks, ang lamig. Ang kailangan nila, init, no? So, kapag ganon, ibaba natin yung mga kurtina natin. Pero, baliktad naman, kung ito naman ay fattener, na alam mong humid, di ba? Alam mong humid. So, dahil malakas yung humidity sa labas kaysa sa loob dahil sa ulan, kailangan mong buksan yung, ito ay mga fattener to malaking baboy, walang mga biik dito. So, yun namang kurtina sa taas, level part, yung air part, yun naman ang buksan mo para makalabas yung mga ammonia, makalabas yung mga tulungan mo, dahil alam mo nang hirap na nang lumabas, isarado mo pa, di ba? So, lalo makukulob yung mga babuyan natin. So, para makalabas naman yung mga ammonia, mga mabahong hangin, like ammonia or carbon monoxide, kailangan buksan mo yung kurtina naman. So, kailangan alamin mo kung kailan at saang parte ka maglalaro ng inyong mga kurtina. No? Kaya alam mo dapat ko, ano bang problema ko ngayon? Tag-ulan, fattener yung baboy ko, kailangan kong buksan sa taas. Pero sa baba, huwag mong buksan para hindi tamaan ng hangin yung mga baboy mo, pero sa taas, kailangan makalabas yung mga babuyan, yung mga hangin doon sa babuyan natin. So, yun yung mga very common na management. Of course, yung disinfection, no? Gaya natin kanina, at yung proper medication. Dito naman, kapag alam mong bagong panganak yung mga biik natin or dun sa ating mga brooding pens, kailangan talagang bukas yung ating mga brooding lamps, di ba? Huwag niyong patayin kasi nga malamig, di ba? At ang temperatura na kailangan ng mga biik natin ay nasa 32 degrees centigrade. So, pag alam mong tag-ulan at malamig, ay i-on mo talaga para hindi magtae yung mga biik natin o hindi manghina, no? Kasi kapag sila ng hina, tulog ng tulog ka dahil sa lamig, hindi sa didede ng unang gatas. Sabi ko sa'yo, yung colostrum, yun yung very important sa buhay ng mga baboy. So, yun ang mga important tips para hindi manghina, bumagsak, magtae, or mag-pneumonia naman, mag-ubo yung mga baboy natin ngayong panahon ng tag-ulan. Yan. Klaro ba yun mga kabimeg? Kung meron kayong question or merong hindi klaro doon, i-type nyo lang doon sa ating comment section para pag-usapan pa natin kung alin doon yung medyo hindi klaro, no?
mamaya pag-usapan natin. Ay, yung pala, no, dapat yung huwag kalimutan. Pag medication, yung Amoxil V or Doxa V, antibiotics yan. So, kailangan tuloy-tuloy ang gamutan natin up to minimum of 7 days. Okay? Hanggang mawala yung ubo or hanggang mawala yung scouring. Kasi antibiotic yan. Hindi pwedeng isang sachet ka lang, isang araw, okay na. Kasi kailangan antibiotic talaga, minimum 7 days to 14 days. So, tuloy-tuloy na pagpapainom, isang sachet sa isang galong tubig, ipainom mo sa inyong mga biik, 5 biik. Kung malaki naman, kung mga biik na sumususo, 10. Pag mga biik na bagong walay, 5 sa isang galong tubig. No? Tapos, pag medyo 50 kg na yung mga fatteners natin, isang sachet sa isang galong tubig kada baboy. So, yan ay tamang guide. Makikita nyo yan sa label ng ating mga sachet para hindi tayo malito sa pagpapainom ng gamutan ng ating mga baboy. Ayan, sana klaro yon. At again, i-type nyo lang yung inyong mga questions gaya ng question na ito. Ayan, tingnan natin, basahin natin. Ang tanong ay mula kay Joy de la Cruz. Ang sabi ni Joy Doc, ano po ba ang tamang gamit or usage ng Multi-V sa grower stage na po? Ayan, tamang-tama, no? Kanina, Multi-V is our powder na multivitamins. Ito ay balansyadong multivitamins na powder form. Diyan, kompleto yan from B-complex to vitamins A, vitamins D, vitamins E in one sachet. No? Very stable. So, paano ito gamitin? Lalo na pag alam mong triggered yung mga babuyan mo sa grower stage. For example, binyahi mo, nilipat mo from nursery to grower stage. Okay? Yun, stressful yun. So, alam mong babiyahe sila, nilipat ng kulungan, dapat painumin natin. Grower na ito, malaki na ito, okay? Ang grower natin ay mula 91 days to 120 days mula pagkapanganak. So, medyo malaki na to. So, isang sachet ng Multi-V sa isang galong tubig, ipainom mo bawat baboy. So kung halimbawa, 10 yung grower stage mo, di 10 sachet din kada araw. And then minimum to of 3 days. Kasi may mga, alam mong walang ganang kumain yan or nanghihina yan kasi kulang yan sa B-complex, kulang sa vitamin B12. At para ma-hit mo yung deficiency nila na yon ng B-complex or B12, kailangan at least 3 sachet ang iinumin ng isang baboy. Alright? Di pwedeng, isang araw lang, okay na. Hindi naman nagmamagic yun, di ba? Pag kayo nga, nagiinom kayo ng vitamins, di ba? Parang mga 7 days yan, di ba? Hindi pwedeng isa lang magmamagic na yan. So, to achieve the deficiency requirement, ang minimum ay 3 sachet, okay? Ano ba mga kailangang mag-vitamins? Ayan, pag tag-ulan. Di ba? Kasi nga, tag-ulan, walang ganang tumayo, walang ganang kumain. Kasi di ba, parang di tayo naman yan, di ba? Pag malamig ang panahon, parang nakakatamad gumalaw. So, para gusto mo, may energy boost, di ba? Tatayo, iinom, kakain, ay bigyan natin ng Multi-V yung iniinom nila, okay? Pag nagkasakit, ano pa ba? Pag nagbabakuna, yan mga situations na kailangan nating magbigay ng Multi-V. At para maintindihan nyo to, at para malaman nyo kung paano ihalo at ipainom ang Multi-V, panoorin natin ang video na to. Ang Multi-V ay para sa mga baboy na nanghihina, walang ganang kumain at stress. Ang Multi-V ay multivitamins na disenyo angkop sa pangailangan ng inyong mga baboy. Ito ay kompleto sa vitamins A, B-complex, C and D. Ihalo lamang ang isang sachet ng Multi-V sa isang galong tubig at ipainom sa mga baboy hanggat kailangan nila. Ayan, at yan ang tamang paggamit ng ating Multi-V powder mula sa San Miguel Animal Healthcare. Again, pag meron pa kayong tanong, i-type nyo lang gaya ng mga question na mababasa ko from AJ, from JP Pumares. Thank you for watching. But for now, let's go to our next question na naka-reserve. Ang next question natin ay mula naman kay Same Lin Padios. Okay, Same Lin Padios. Ang unique na name na yun, ha. Pwede bang ipainom ang Elec-V at Multi-V sa buntis na inahin? Of course, kailangan nila. In fact, ang bawal lang sa buntis actually talaga ay yung mga nakaka-stress like pamurga. Kasi ang pamurga, pag iniinom mo at meron siyang maraming mapatay na bulate doon sa kanyang katawan, mahihirapan, no? Yung magkakaroon ng shock
no, yung mga katawan niya kasi below mo nagbablock lahat yung mga napatay na bulate, di ba? Okay? Bawal din sa buntis ang magbakuna kasi syempre ang bakuna ay nagbibigay ka ng sakit, okay? And as much possible, yung mga injectable, iwasan natin lalo na sa unang trimester, yung unang buwan ng pagbubuntis. Kasi minsan, hindi naman yung ini-inject ang problema, kundi yung actual na pag-inject. Okay? Kasi yung halimbawa, pag nag-inject ka, tapos mapurol yung ano mo, mapurol yung injection mo, or may infection yung injection mo, buntis yung baboy, mas stress, baka maaring maagasan. Pero, kung ang powder natin, ang multi-V, Elic-V ay iniinom lamang, di ba? Nakakatulong yan sa mga buntis na baboy. Alam naman natin na sa buntis na baboy, napaka-importante. In fact, bago pa nga magbuntis, di ba? Kailangan mas maraming egg cell, maraming sperm cell, pagkabagong breeding, ay makakatulong yung Elic-V tsaka multi-V. Kasi yung ADA, pampatulong yun para sa egg cell, sa hormones, di ba? Sa sperm count, di ba? Tapos, yung B-complex naman, pampagana, pampalisto, no? Pagka-breed mo, alisto yung barako, di ba? Di ba? Ganadong-ganado yung barako, at yung sow mo naman ay talagang very ready kasi nga, hindi siya nanghihina, no? Pero sa buntis na baboy, alam naman natin na yung unang month, importante yun sa development ng muscle ng binubuntis ng mga biik. So, para mas maganang kumain, bigyan natin ng multi-vit Elic-V para again, mas maganang kumain, mas maganda yung muscle development. At ang pinaka-importante talaga na magbigay tayo ng Elic-V at multi-V ay yung 100 days na buntis yung baboy. Yung papunta na siya sa 2 linggo bago manganak. Kasi alam natin yan, di ba, na yung huling 2 linggo, yan yung pinakamabilis na tubo ng mga binubuntis na biik. Kasi 35 to 40% ng timbang ay doon na di-develop. So, kailangan maganang kumain yung mga inahin natin. At dito, palipat ka na to, super inahin to. So, kailangan maganang kumain, no? Ang bigat ng binubuntis. Ang gatas ay mabigat. Minsan, pag walang vitamins kang binibigay o wala kang Elic-V, ayaw tumayo para kumain, di ba? Ayaw uminom ng tubig. So, bigyan mo ng multi-V at Elic-V para talagang maganang kumain, okay? So, very important yan sa edad na yan, ha? Multi-V at Elic-V. Ayan. Para saan daw yung, para V, may follow-up na question, yung Elic-V. Ang Elic-V yan ang electrolytes. Ang electrolytes, gaya ng, para lang noon, yung sodium, bicarbonate, potassium, yan yung nagbabalance. Di ba yung parang pag nanghihina ka? Kasi nga, hindi maganda yung pasok ng energy mo sa katawan mo. Pero pag uminom ka ng Gatorade, di ba? Di ba? Parang sa tao, Gatorade, nagbabalance yung pasok ng, ano yan yung catabolism ng katawan, di ba? Sa science natin noon. So, magpapasok yung energy, dadaming energy formation, bumalik yung gana mo. Imbis na hinihingal ka na o napapagod ka na, yun yung importante, yung electrolytes, no? Para hindi ka manghina. At sa mga baboy na nung summer, di ba? Hingal ng hingal, o pag nagtae, ngayong tag-ulan, kailangan ng electrolytes yun. So, yun yung purpose ng Elic-V para hindi ma-dehydrate at hindi manghina yung mga baboy natin. Yung multivitamins naman, alam naman natin yan, pampalakas, pampaganang kumain, at siyempre, pampatibay ng immunity ngayong tag-ulan o ngayong pagbuntis yung mga baboy natin. So, napaka-importante na balansyado yung dalawa. Ibigay mo yung pampaganang kumain, pampalakas, at yung pampa-energy, no? At yung pampaiwas dehydration para sabay-sabay mainom, napakaganda ng development ng biik ng mga buntis natin ng mga baboy. Ayan, no? At para alam nyo kung paano ipainom, ihalo itong ating electrolytes na Elic-V, again, panoorin ulit natin tong video na to. Ayan, alam ko may mga tanong dyan. Sana ma-pick up to ng ating mga community managers. But for now kasi marami pang nakahilerang mga tanong at yan ang mga sagutin natin ngayon. Gaya ng tanong ni Mini Corbilla. Okay, ang tanong ni Mini ay, Doc, ano ba dapat ang gamot para sa may sipon at ubo na baboy? 90 days na po sila since birth. Again, so 90 days, galing tong nursery, no? So 91 to 120, papasok na ito ng grower.
no? So grower feed. So again, very very common ang ubot sipon dito kasi biglang sisikip na sila sa kulungan. Okay? Tapos, kapag masikip sa kulungan, ninipis yung hangin kasi nga mag-aagawan na sila sa airspace. Tapos nagkaka nose to nose na away na to kasi 'di ba masikip. So nag-aawayan sila, so ang bilis ng spread ng infection, no? Kung sipon man 'yan or ubo, ang bilis. Tapos manipis pa yung hangin kasi nga kulang yung airspace at saka halimbawa, nilipat mo pa ng building, nilipat mo ng fence kasi nga lilipat sa grow out. So, lahat-lahat ng stress na to, yung bilis ng paglaki, masikip na kulungan, density nila ng kulungan, nose-to-nose contact sila, plus binyahin mo pa, nilipat mo to grow out fence, lahat ng to ay stresses na magiging cause ng sipon, di ba? Again, pag ganyan, yung ammonia yan. Ang sakit sa ilong nila dahil sa ammonia ang di nakakalabas. So, bago tayo pumunta sa gamutan, yung management muna sa kulungan natin. Ibalik natin. Number 1, kailangan buksan ang mga bintana. No? Kung buksan yung mga airspace. No? So kung may mga sakong nakaharang, may mga karton nakaharang, tanggalin mo yon para again, yung hangin ay makalabas, yung masamang hangin from ammonia makalabas, yung good naman na hangin ay makapasok at matulak niya yung mga masamang hangin. Importante yon. Kung kaya mong luwagan, halimbawa ay Doc, nga masikip masyado, baka pwede mong luwagan ng konti, ilipat mo sa ibang mga pens o ibang buildings yung iba para medyo hindi masyadong nag-aagawan sila sa airspace na nagkukos ng pneumonia. Okay? Tapos, isa pa, makakatulong yung mga vaccination, no? Baka kung halimbawa, Doc, maayos naman yung space ko, maganda naman, baka kailangan mo magbakuna sa mycoplasma. Kasi kapag laging may mycoplasma bacteria doon sa mga baboy natin at hindi sila bakunado, ang hirap i-control nung mycoplasma, no? Kasi nga sinisira niya yung kanyang mga baga. So kahit pa bigyan mo ng gamot, kung late na nasira ng mycoplasma yung baga, ang hirap nang kontrolin yung pneumonia niya, no? But halimbawa, Doc, hindi ko nagawa yan, pero for ngayon lang, Doc, first aid na muna. Napaka-importante na makontrol natin yung mycoplasma, yung pagdami nun, or kung other bacteria, no, na nagkukos ng pneumonia, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus parasuis, APP, no, narinig nyo siguro yung mga yan, kailangan bigyan natin ng antibiotic kasi lahat ng mga yun ay bacteria, no? So, sa SMAC or San Miguel Animal Healthcare, meron tayong Doxa-V. Yan ang ating pang-pneumonia talaga. So, ihalo mo yung isang sachet, grower na ito ha. So, isang sachet sa isang galong tubig, kada baboy. Ipainom mo ito, at dapat hindi bababa sa 7 days, no? Kung hindi pa nawala yung kanyang ubo, again, ang signs ng ubo sipon ay mabilis na hinga or mabagal na hinga. Ang average natin ay 20 breaths per minute. So, pag alam mo mabilis ang paghinga or malalim yung paghinga, bigyan na kaagad sila ng Doxa-V sa tubig na kailang iniinom. Meron din tayong antibiotic pang pneumonia na meron ng combination na vitamins. No, vitamins A, B12 at vitamin C, yun naman yung Doxylin Gold Premium. Okay? So kung gusto mo may halo na vitamins, yung Doxylin Gold Premium ipainom natin. Ganon din, isang sachet sa isang galong tubig. Yan yung combination ng magandang management, hindi masikip yung mga baboy, hindi nag-aagawan sa hangin, tapos bakunado ng mycoplasma pneumonia, plus binibigyan mo pa ng mga antibiotics yung mga bago ma-stress, bago ilipat ng kulungan, bago sisikip, di ba? Pag binigyan mo ng antibiotics, talagang makontrol natin yung pneumonia sa ating mga babuyan. Alright? Tama ba yan? Nakuha niyo ba yan? Okay? Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Robert Galas. Dok, ang tanong ni Robert ay, ano po ba ang possible factor sa pagkakaroon ng pneumonia at abortion? Okay, Robert, yung ammonia na pag-usapan din kanina, yung abortion naman, okay, kadalasan marami kasing edad ng abortion, Robert May abortion ng maaga, di ba? Di ba? Pag binread mo yung mga baboy mo, nakita mo na lang may lumabas doon sa kanyang puwerta, mga 5 days, 7 days after, so na-abort yun. Pero parang yellow lang or brown na tubig, very early abortion yon. May iba naman na, after 1 month, biglang merong pula-pula or dark mucus, nag-green, na medyo may mga bugon-bugon na, parang may solid ng konti. Yun naman yung reheat, no? So, nakaano na yung zygote o yung napakaaga na buong anak nila, tapos natanggal, no?
Tapos meron namang iba na halimbawa, mga day 40 na, buntis na, day 40, tapos biglang lumabas yung mga maiitim, ng tawag nila, mga mummies. Yun ang tawag naman yun, mummified fetuses. Okay? Tapos meron namang late term abortion, yung biik na, no? Mga ano na, mahigit ng 3 buwan or 1 week na lang bago mga anak, naagasan pa na ang lumabas ay talagang mga pormang biik na. Ang tawag naman doon ay stillbirth kasi talagang biik na sila. So, ngayon, yun ang mga iba-ibang klase ng abortion, Robert. So, kadalasan, Robert, yun sa mga early abortion, yung mga, or di kaya yung mga lumabas na para mga tubig-tubig or bugon-bugon or yellow, brown, na mabaho, yun ay, kadalasan talaga doon ay yung breeding problem, na-rape yung inahin, di ba? Kaya nasugat yung kanyang cervix, kaya nung nasugat, nagkaroon ng infection, kaya naagas, okay? So yung hindi magandang timing, napilitan, kasi hindi talaga landing-landing yung baboy natin, or kapag hindi ka nadi-disinfect, Robert, ng yung mga babuyan, pag ikaw ay nagdi-breed, di ba, yung fluid nun, ng naglalanding baboy or bagong breed na baboy, favorite ng bacteria yung puntahan yan. So dapat talaga, bago ka mag-breed, na-disinfect mo muna yung mga kulungan, 3 days, para talagang walang bakterya nag-aabang doon sa buntis na baboy. Tapos, yun namang gitna, yung mga parvovirus o yung stillbirth, yan yung mga infection gaya ng parvovirus vaccine, parvovirus infection, o leptospirosis, erysipelas. Kaya, kailangan talaga nagbabakuna tayo ng kompletong bakuna against 5 bacteria nagkukos ng abortion, no? Yung mga pamilya ng leptospirosis, yung parvovirus, saka erysipelas. So, kasama yon sa pagbabakuna, kailangan yung mga breeders natin ay merong vaccination before pa lang i-breed. Okay? At may boosters yon, no? Yung habawa, dry sow. Habang nagpapasuso, 2 weeks, bakunahan muna para next na buntis niya, immune na ulit siya. So, yung mga yan, Robert, kung gusto mong masundan yung mga vaccination na yan sa Mycoplasma pneumonia, sa parvovirus, leptospirosis erysipelas, at even sa hog cholera, meron tayong babayology guide na pwede namin ipadala sa inyo. Andun yung kompletong vaccination, medication, deworming, at feeding. I-type mo lang, Robert, yung email address mo doon sa comment section para mapadalhan namin kayo ng ating BMEG Babayology. Ayan. Mag-shoutout tayo. Alam ko maraming gustong, ang dami nagpa-shoutout. Unang-una muna kay, kailangan natin ng glasses, no? Kasi may edad na tayo. From Sultan Kudarat, hello Fernan Adolfo. From Kiamba and Maitom, Sarangani Province, shoutout kay Tami Salario. Agoy, talagang all over the country ang ating mga nagpapagreet. Si Manuel Pajarillo Ramos ng Camarines Sur, kumusta kayo dyan sa Bicol? At from South Cotabato ulit, from Raxiel Garzon Gañete. Ayan, sana po kayo ay nag-i-enjoy at natututo sa ating itanong mo kay Doc Today. At kung meron kayong question, i-type nyo lang again dyan sa ating comment section. No? Kagaya ng tanong na to next. Ang next na question ay kay Marish Plaza. Ayan, Marish, ang question niya ay sa vitamins naman. Ano pong vitamins para madami ang gatas sa inahing baboy? Sa San Miguel and Health Care Marish, meron tayong 2 vitamins. Mamili ka lang kung ano ang paraan mo ng pagbibigay. Kung ikaw ay nag-i-injectable, kasi pag injectable Marish, talagang tama yung dosage, no? Halimbawa, kung ang baboy mo ay sows or barako or dumalaga, kailangang 10 ml ang i-inject natin na Norovit. Okay? Ang Norovit ay kombinasyon ng vitamins A, D, E. Yan yung mga oil vitamins at yung mga water-soluble vitamins na B-complex. No? Kompleto yan para sa mga breeders natin na mas maglandi ng maaga, mas maraming egg cell para mas maraming mabubuntis, pampadami ng gatas. No? So, again, depende sa schedule mo. Pag gusto mo maraming egg cell, bago pa lang i-breed, mag-inject ka ng 10 ml. Or bago pa lang manganak, di ba? 2 weeks bago manganak, mag-inject ka na ng 10 ml para, again, pamparami ng gatas sa paghahanda ng development ng gatas. Sa mga barako naman, bago ibulog, kailangan mag-inject ka ng 10 ml. Sa mga biik naman, 2 ml lang, kasi nga, ang maliit na yung katawan ng biik natin, para mas garang kumain, pag bago mo iwalay, di ba? Yung mga stress points, paghandaan natin, bago mo ilipat ng kulungan, yan, yung mga need ng vitamins. At doon naman sa mga fattener natin, na mga after mawalay or mga early grower,
mga 5 ml naman ang tinuturok natin. Pag powder naman, Doc, hindi ako nagtuturok kasi wala akong hiringgilya, hindi ako marunong mag-inject. Meron naman tayong, huwag kayong mag-alala, meron naman tayong powder, yung ating multi-V. Again, same lang yan, in powder format lang, kompleto din yan sa vitamins A, D, and E na mga oil vitamins at yung ating water-soluble vitamins sa B-complex. Again, isang sachet sa isang galong tubig at ipainom ng 3 sachet ang requirement para ma-hit yung ating requirement na deficiency ng vitamins sa mga baboy natin. Ayan, sana klaro yun, Marish. Punta ulit tayo sa ating next na question. Ayan. Ang next na question natin ay mula kay Monler Manoso. Ayan. Monler, tanong ni Monler, kailan po ba dapat magpapakain ng gestating paggagawing inahin ng baboy? Dadaan po ba ito sa grower 2? And very common question ito, no? Kailan magsisimula ng pagpapakain pag nag-develop ka ng gagawing dumalaga? Okay. Kadalasan sa atin, yung iba, very strategic, alam nila na pang dumalaga to. So, pagkatapos ng grower 2, hindi nila pagkatapos ng grower sa mga edad na 124 months, imbis na pakainin nila ng finisher, kasi yung finisher, pambenta talaga yun eh. So, imbis na i-finisher nila, dahil alam nilang gagawing dumalaga, after ng grower feeds, ang ipapakain na ay gestating feeds na, hanggang sa sila ay umabot ng 130 kilos. No? Yan ay mga 7.5 to 8 months na dumalaga bago yan maglandi or bago bulugan or bago i-breed. So again, sa mga gawing dumalaga natin, so booster, pre-starter, starter, grower, after grower, dahil hindi mo ibibenta yan, gagawin mong inahin, pakainin mo na ng gestating feeds, yung ating super inahin 1, hanggang sa sila ay 7.5 to 8 months or tumimbang ng 130 kilos at i-breed na natin. Yun yung ideal natin, no? Kasi gusto natin ang mga dumalaga natin ay balanse ang energy at hindi tumataba. Tapos kailangang mataas ang mga minerals kasi nga sila ay matibay dapat ang buto, no? So yung ating gestating feeds ay hindi mataas sa energy para hindi tumaba, pero grabe yung minerals, no? Yung calcium, yung potassium, hindi ganoon yung ibang feed type. So talagang dinisenyo sila para sa pagde-develop ng dumalaga, mataas sa folic acid, selenium, para magandang hormone development, no? So kailangan talagang gestating feeds after 4 months hanggang sa sila ay bubulugan. Ayan, klaro 'yon? Right. Ngayon, alam kong maraming mga nagte-testimony sa inyo na happy sila sa ating BMEG, lalo yung ating enhanced BMEG. Teka lang, ano nga tayo? Check tayo dyan. Sino na sa inyo ang nakasubok ng ating bagong BMEG Super Premium? Amuyin nyo ba yung mga bagong, pag pumunta ba kayo sa tindahan ng BMEG, amuyin nyo, amoy gatas yung ating piglet feeds, o yung ating mag-grower naman, at yung ating mga starter, o yung finisher, amoy fruity flavor. Yan yung ating enhancement ng ating BMEG. Wala na nagsascouring dyan, di ba? Makapag-attest kayo dyan. At para sa more testimonials, pakinggan natin at panuorin ang kwentong ka-BMEG na ito. Pag-niwalay ko ng mga buhay ko, ang ginagamit ko BMEG. Tapos pag napakuha ko siya na pakain ko ng BMEG, magpapalit na ako ng starter. Parang madali lumusog ang buwik. Parang bigla agad siya na malusog. Kaya yun ang ginagamit ko. Lalo na ungat, iba-iba ang presyo ng baboy daw ngayon. Baka naman lalo maganda-ganda ako kita ko ngayon. At tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo ulit si Dr. Eugene Mende. Again, kung meron kayong mga katanungan sa pag-alaga ng baboy, i-type nyo lang dyan sa ating comment section. At tayo ay naka 34 minutes na at marami rin tayong nasagot mga katanungan. Tuloy pa natin, no? Baka sakaling yung mga tanong ng mga nababasa ko ay masama pa natin bago tayo magtapos in 1 hour. Ang next na question natin ay mula kay Jom Ulep. Hello, Jom. Ang tanong ni Jom ay, Doc, kailan ba pwedeng pakainin ng gestating, ayan, natagot ko na, gestating o breeder feeds ang mga baboy na gustong gawing inahin at anong-anong pwedeng vaccines ang pwedeng ibigay sa kanila po. Ayan, kanina pag-usapan natin na
on the 4th month, saluhin mo na. No, pagkatapos kumain ng grower feeds. Kasi mapansin mo sa grower feeds, bibilog, after grower feeding, no, pagkatapos ng 4 months, bibilog na yung katawan ng baboy. Di ba? Bibilog na yon. Bawal sa buntis ang mataba. Bawal sa gagawing dumalaga na ibibreed ang mataba. So, kaya mula dito sa ating grower feed, saluhin mo na ng ating gestating feeds or super inahin 1. Hanggang sa, again, sabi ko kanina, hanggang sa 7.5 to 8 months or timbang na 130. Ang mga vaccination nito, sa backyard nito, Jom, yung minimum lang. Kasi kung commercial farms ka, customized kasi yung bakuna eh. Pero ang basic lang, Jom, ay kailangan mabakunahan mo ng booster shot ng hog cholera. Kasi ang huling bakuna mo, Jom, ay noong, ano pa lang siya, baka starter, no? Mga 56 or 42 siguro pre-starter, no? Depende sa vaccination program mo. So, bago umabot ng first breeding, kailangan mabakunahan muna siya ng hog cholera. Tapos number 2, yung mycoplasma naman, di ba? Kasi Jom, kung ikaw ay nagfa-fattener or yung biik pa lang, ang vaccination mo ay nung day 7 or 21 sa mycoplasma. So dito, i-booster shot mo uli. Okay? Para by the time na magbuntis siya, mataas yung immunity niya sa mycoplasma. Pero para sa akin, ang pinaka-importante sa breeders ng mga gagawing inahin ay yung parvoleptoerysipelas. Nag-usapan din kanina, no? Yung nagkukos ng abortion. Mahal yun eh. Pag nag-abort ka, miruin mo, nagbuntis ng 3 months, 3 weeks, tapos nag-abort lang, di ba? So parang ang sayang nung pinakain mo, ang sayang yung biyahe, yung time, tapos na-abort lang. So again, para maiwasan yung abortion, magbigay tayo ng parvovirus, leptospirosis, erysipelas vaccines. Ito ay 5-in-1 vaccine, Jom, and very sulit to kasi very effective din ito na bakuna. So ibigay mo lang, kasi nga pang dumalaga lang to. So 2 vaccination, 2 weeks apart, no? Yung initial dose, tsaka yung booster dose, no? At para malaro mo to, Jong, itong kailan bang bakuna ng mycoplasma, hog cholera, tsaka parvovirus, leptospirosis, erysipelas, pwede kang humingi ng ating vaccination guide for backyard, okay? Yung babayology, meron tayong bagong natapos namin na super babayology, no? At kasabay nung excited tayong paglo-launch ng ating bagong premium, no? So, email namin to sa inyo. Pag humingi ka, in fact, pwede ka rin mag-email sa akin, bigay ko to sa iyo, para masundan mo yung tamang vaccination program for backyard. Tatulong naman to, Jong, eh. Kayang-kaya mo tong sundan, no? Again, maiwasan sa pneumonia, maiwasan sa hog cholera, at maiwasan sa abortion yung mga baboy natin. No? Yan yung mga common na sakit sa baboy sa Pilipinas. Yan. Next na question naman, sana okay yung Jom, no? Ang next na question ay mula kay AJ Oarmata. Okay? Ang question ni AJ ay, pwede po ba na alternate ipakain yung super biik at grower 1? Super biik. Ang super biik, AJ, ay booster feeds. Tapos alternate mo ba ay grower? Ano bang edad dito, AJ? 'Di ba? Kasi ang super biik, AJ, ay binibigay sa bagong panganak na biik, no? Day 5 mula pagpanganak hanggang day 35. So talagang hindi pwede dito ang grower feeds kasi biik pa lang to, gatas ang hinahanap nito, AJ eh. So hindi pwedeng i-alternate yung super biik sa grower feeds. Hopefully tama yung tanong mo, AJ, baka nalito ka lang, no? So again, hindi pwede. Pag meron talagang tamang feeding type sa bawat edad ng baboy, yung kaya ng kanyang tiyan, yung kaya ng kanyang bituka, at hindi siya nahihirapang tumunaw. So ang grower feeds ay hindi kayang tunawin talaga ng bagong panganak na biik. At hindi rin yun ang tamang kailangan niyang nutrisyon. Okay? Kasi sa bagong panganak na biik, talagang milk, high protein, amino acid, no? Tsaka dapat talagang mga whey proteins kasi nga kailangan mag-develop ng muscle. Sa grower naman, kailangan mong patabain, di ba? Kailangan mong pa-develop ng taba para pagdating ng grower 2, yung taba ay ginagawa niyang laman, kaya naging mas mabigat. So, hindi pwedeng i-alternate, AJ. Kailangan sundin yung tamang feeding program, feeding type na ayon sa kanyang edad. Yan, sana klaro yun, AJ. Okay? Let's go to the next question. Ang next question natin mula kay Stephen San Pedro. Ang tanong ni Stephen ay, advisable ba ang pagbibigay ng bakuna na 6-in-1 para sa PRDC or Porcine Respiratory Disease Complex? Okay, advisable ba? Okay. Advisable ba ang pagbibigay ng bakuna? Yes, kung mataas ang challenge sa babuyan mo.
at alam kong nagko-consider ka niyan kasi may nangyayari na pneumonia or post-weaning ubo, respiratory disorder, sipon, di ba? Sa mga baboy natin. So, ang kagandahan nito, kung ito ay 6-in-1, nandyan yung mycoplasma. Okay? I'm sure nandyan yung mga pakilatag kung ano yung laman. But it will help. No? It will help talaga. But more than that, kailangan talagang yung trigger. Di ba? Yung for example, masikip sa kulungan. Di ba? Yung ammonia ay di nakakalabas. Yung, di ba, nagkukos ng pagkakasugat ng kanilang mga respiratory tract. Dapat i-manage pa rin yun kasi hindi pwedeng bakuna lang. Okay? And then, yung sinasabi natin na tamang medication program. Pag alam mong dyan ang susceptible ng sakit ng mga baboy natin sa grower, halimbawa, yung pagbinyahe, pag nilipat ng kulungan, bantayan mo yon, bigyan mo ng antibiotic yon. Kasi biruin mo, iba-ibang baboy galing sa iba-ibang kulungan, magsasama sila. So, kung itong baboy na to ay may dalang mycoplasma, yung ibang baboy naman to may dalang Haemophilus, pag nagsama sila ngayon, they will share the bacteria, di ba? So, para hindi sila mag-share ng kanya-kanyang bacteria, pag pinagsama sila sa isang kulungan, kailangan bigyan mo kaagad paglipat, o bago pa lang ilipat, bigyan mo na ng antibiotic itong mga to, para anuman yung mga bacteria dala-dala nila, papatay na natin. So, the lesser ang bacteria kasi tinutulungan natin ng magbigay ng antibiotic, gaya ng Doxa-V, o yung ating Doxylin Gold Premium, tapos, hindi pa masikip yung kulungan, hindi masangsang yung ammonia, di ba? Plus, bakunado pa sila, ayun, yun ang combination ng effective na management para hindi mag-ubo or porcine respiratory disease complex ang ating mga fatteners. Fully klaro yun, ano, AJ? Next na question ay mula kay Dennis Munar. Hello, Dennis. Ang tanong ni Dennis ano po ba ang magandang gamot para sa pantal na namumulang balat ng baboy, yung iba parang pigsa? Ayan. Dennis, i-contextualize ko lang to. Contextualize ko lang to. Etong intindi ko nito, Dennis, ay localized lang, no? Wala silang kawalan ng ganang kumain, no? Wala itong panghihina. Ito ay talagang namamantalang na kinakatilang nila, no? Sinisira nila yung kulungan ng babuyan mo kasi ang kati-kati. So in short, ang epekto nito, pag localized lang, nasa balat lang, ay apektado yung kanilang pagkain, okay? Tapos nahisira yung kulungan mo, biro mo, laki ng mga baboy, tapos di ba? Sinisira yung mga kulungan mo. So, yan ay common cause ng yung tinatawag nating mange mite, no? Mange mite dermatitis. Yan ay dulot ng mga kagat ng lamok, tapos yung lamok na yun ay nagpasok ng egg doon na naging mange mites, nasa ilalim yon, no? Parang naging garapata sa aso, no? Ito may garapata ng baboy na sa loob, or yung mga iba pang mga mites na talagang bumubukol-bukol, kaya parang sabi mo parang nagkakaroon ng mga pigsa-pigsa. So, ito ay kayang patayin ng mga, wala kaming gamot dito sa San Miguel Animal Healthcare, pero meron kayong nabibiling generic na ivermectin. Okay? Itong ivermectin na to ay kadalasan injectable. Mag-inject ka ng 1 ml kada 33 kilograms ng inyong mga baboy. Okay? Tapos, wag tong yung tipong kung sino lang yung may kagat o may mga pantal-pantal, sila yung ginagamot mo. Kasi mangyayari niyan, pag siya lang yung ginamot mo, lilipat sa ibang babuyan yung mga mange mite. So, kailangan all in one. Okay? Kung 10 sila doon, 2 lang yung ipantal, hindi lang yung 2 gamutan mo, lahat ng yun, bigyan mo ng ivermectin. 1 ml per 33 kilograms ang dose. So, kung yan ay 60 kilos, 2 ml yung iturok mo, Dennis. Kung ikaw naman biik naman, kalahating ml lang, no? Tamang dose at all in one. Okay? Ibang kwento naman, Dennis, pag yan ay namumula, tapos ayaw kumain, nanghihina, baka ASF na yan. Or baka hog cholera na yan. Iba namang yung ibang sagutan naman doon, Dennis. Okay? Thank you, Dennis. Sana klaro yung sagot natin sa question mo na yan. Punta naman tayo sa next question mula kay Benmark Regino. Ang sagot ni Benmark Regino ay, may nabili po ako mga biik na bagong walay. Good luck, no? Sana po ay successful ito. Pero, hindi po naturok ka ng mga vitamins. Tanong ko lang po, ano pong pwedeng iturok? Ay, pwede mo pa rin bigyan ng vitamins to Dennis, no? It's better late than never, okay? So, pwede mong bigyan ulit to ng Norovit. Again, pag mga bagong wala, mga 5 ml, okay, ang ituturok natin. Kung gusto mo naman powder, yung meron tayong multi-V, no?
ihalo mo lang yung multi-V sa isang sachet ng multi-V sa isang galong tubig. At dahil malaki ito, Dennis, isang sachet, mga 5 baboy lang. At kung sila ay grower na, isang sachet kada isang baboy. Ayan. Hindi naman pwede, Dennis, na isang sachet, 20 lang iinom, di ba? Hindi pwede. Tamang dami ng maiinom sa katawan o laki ng katawan ng mga baboy nila. Ayan. Klaro ba yun, Dennis? Okay? Next question naman mula kay Joseph Kian. Ang tanong ni Joseph ay, Doc, namatay lahat, oh no, sorry Joseph, namatay lahat ang 100 kong baboy sa African swine fever. Meron bang vaccine available? Okay. Joseph, sa ngayon, meron tayong controlled use ng ASF vaccine, yung AVAC vaccine. When you say controlled use, Dennis, ang gobyerno lamang ang pwedeng magbigay sa inyo niyan, no? Pwede kayong kumontak sa inyong mga LGU, magpatulong kayo kung paano. Saan ka ba, Joseph? No, Joseph to, no? Saan bang lugar ninyo, no? So controlled use pa lamang, sa government pa lamang at libre ito, Joseph. Ang inaantay natin ay maging commercial ang kanyang distribution, yung AVAC vaccine na ito. So ang promise ng gobyerno nung huling meeting namin ni Secretary Kiko Chu Laurel ay sana, no, yung huling requirement ng FDA na genotyping studies ay ma-comply na para yun ang requirement para maibenta na commercially, no? Kahit sinong pwedeng bumili ay pwede nang mabili. So yun ay AVAC vaccine. Antay-antay natin ang commercialization, but for now government pa lang ang pwede magbigay nun, Joseph. That means malapit na. No, malapit na kasi may controlled CPR na eh. So, again, sana nga, no, July, no, ay talagang lalabas na 'yan. At alam ko, apart from the AVAC vaccine, meron pa tayong 3 na under testing ngayon, no, under field testing. Yun ang yung ating from MSD na alam ko, meron pang from Comifarma, at saka meron pa akong isang alam, no. So, hopefully next year, kung 'yan ay ma-release na, marami na tayong pagpipiliang bakuna. At sana po hindi na mangyari yung inyong nangyari na ASF infection sa inyong mga babuyan. No? Konting tiis na lang at konting dasal tayo. Okay? Next question. Ang ganda ng kanyang pangalan. Si Sally Sister Magdadaro. Nice, gusto ko to. Si Sister Sally na magbubukid, no? Magdadaro. Ang tanong ni Sally ay, noong December lang nagka-ASF, sorry Sally, ilang buwan po ba pwedeng lagyan ng kulungan ng baboy? Maraming salamat. Ang hindi ko sasali ay noong December, which is what? More than 6 months ago na, tinamaan ka ng ASF, kailan ka pwedeng magpasok uli ng babuyan, no? Para kailan sure na wala ka ng ASF sa iyong mga babuyan, no? Ganun yung Sally yung question mo. Okay. Actually, Sally, marami ka na siguro ginawa, no? Nag-disinfect ka na, di ba? Scrub ka na gamit ang Protect Plus Gold, okay? Tapos siguro paulit-ulit mo matagal nang walang laman yung babuyan mo, di ba? Kasi na ASF nga. So sa tagal na yon, Sally, talagang wala nang virus pang nabubuhay doon, di ba? Accept na lang kung naglibing ka sa loob doon sa lupa ng pinagtirikan ng babuyan mo, naglibing ka doon at baka nga hindi na nadagta or hindi na decay. Baka buhay pa yung virus doon kasi may study, Sally, na sa buto na nilibing, minsan nakikita pa yung virus na buhay sa buto after 6 months or 180 days. So para makasure ka, Sally, ang pinakamaganda sana talaga ay mag-testing ka, no? Magpatulong ka sa LGU mo kung pwedeng mag-PCR testing diyan sa mga surface, no? Sa lupa, diyan sa mga pens mo, yung sa mga roofing, no? Yung mga drainage, no? Yun sana maganda, tapos ipatest mo sa lab kung meron pa ring ASF virus na buhay. Pero mahirap tayo, lalo pa, Sally, pag malayo tayo, no? Magbubukid nga tayo, baka wala tayong facility for lab. So, ang isa pang practical, Sally, na pwede mong gawin ay ganito. Bago ka bumili ng maraming baboy, kasi sayang, pag marami, tapos mamamatay din, mag-testing ka mo ng isa lang. Isa lang, Sally, no? Tapos, yung isang baboy na yon, papuntahin mo dun sa babuyan mo, na wala ng baboy for 6 months, paikot-ikutin mo lang siya doon. No? Mga 2 linggong ikot-ikot doon. Pag buhay pa rin siya after 2 weeks, walang ASF yun. Kasi nabuhay eh. Diba? Kasi kung may ASF doon, natatamaan na kaagad yun. That's 5-7 days. Mamamatay na yon. Kasi nga, ASF yan. Hindi naman bakunado yung baboy mo eh. So,
Ang tawag dyan, Sally, ay sentineling. Okay? Sentinel muna. Siya yung gagamitin mong sacrificial lamb. Kasi siya muna yung magte-test kung, teka nga, dito muna ako, wala bang virus dito. Pag buhay pa rin siya ng 14 days, 21 days, chances are, wala nang virus dyan sa kulungan mo at pwede ka nang ulit mag-alaga ng baboy. Yan. Klaro ba yun, Sally? No? The best is mag-testing ka, pero kung wala kang kakayahang mag-testing, edi gagamit ka ng sentinel na baboy. Isang baboy lang, no? Para lang hindi magastos. Pag natamaan uli, ay pasensya na, it's a learning, may virus pa. Kung wala nang sakit, di tatamaan, hallelujah. Pwede ka ulit mag-alaga ng baboy and learn from the past para hindi na mangyari uli yung nangyari sa'yo nung December. Ayan. Magandang questions. Gumaganda mga question natin. Very informative sa mga magbababoy natin, kagaya ni Sally na magdadaro or magbubukid. Ayan. Ang next na question natin ay from Ray Sarno. Ang tanong ni Ray Sarno ay, anong dahilan bakit maliliit ba yan lang yung anak ng sow? Ano bang maliliit? Kukonte? Di ba? Ang standard natin, Ray, ay hindi bababa sa 12. So, kukonti ba or maliliit in terms of timbang? Parang mga bansot. No? Kasi magkaibang causes nun, Ray. Okay? Pag sinabi yung maliliit lang, meaning kukonti lang, hindi umaabot ng 12, talagang ang problema niyan ay yung breeder mo, yung inahin mo, di ba? Or yung timing, or baka hindi landing-landi. Kaya kukonti lang yung nag-match na egg cell from the nanay at sperm cell ng tatay. So, yun yung mga dahilan nun, Ray. Pero kung maliliit, mga bansot, no? 20 Doc, pero ang liliit, parang mga daga. Oh, Diyos ko po, sayang naman yung dami, pero mga maliliit, di ba? So, yun naman, Ray, ang dahilan naman doon ay hindi tamang pagpapakain. Kasi syempre, ang nutrients ng mga biik pagka binubuntis, ay nandun dun sa, or pagka sumususo, ay nandun galing yun sa gatas ng nanay. Di ba? So, kung halimbawa maliliit, ang standard natin, Ray, ay 1.5 kilograms pagkalabas. At the day of birth, hindi bansot yan pag yan ay 1.5 kilograms. Tapos, from weaning, ang target natin dyan ay tigwa 1 kilo at tigwa half kilo pala ang ginigain. So, ang target natin dyan, Ray, ay 8 kilograms at weaning. That's 30 days. And then, kalating kilo ang ginigain yan every day. Kaya nga, pag ikaw ay bumibili ng biik pang fattening, kailangan pag 40 days, hindi bababa sa 12 kilos ang timbang para hindi ka lugi, hindi bansot yung nabili mo. At kung 45 days yan, hindi bababa sa 15 kilos. May mga target tayong alam dapat para hindi tayo lugi, Ray, no? Saan nangagaling yung mga pagbansot na yon? Number 1, kasi nga, hindi magandang feeding natin, di ba? Di ba sabi ko kanina, Ray, ang timbang ng biik ay nagsisimula nung binubuntis pa lamang, di ba? Yung unang buwan ng buntisan, kailangan parami ka ng parami kasi doon ang gagaling yung muscle development ng mga biik na binubuntis. Tapos yung halos kalahating kilo ay nabubuo doon sa 2 linggo bago ipanganak, Ray. So dapat dito ka bonggang pakain mo ad libitum. No, wag mong pigilan ang pagkain ng super inahinto. Kasi pag kinuripot mo, Ray, sayang yung potential, kinuripot mo eh. So, talagang may babansot. So, it's all about feeding. Tapos, habang sumususo, Ray, lalo na kung marami siyang biik, di ba? Huwag mong pigilan ng pagkain ng super inahinto. Kasi nga, ang talino ng mga inahin, kakain sila dahil alam nilang kulang. Dahil marami siyang anak na umaasa sa kanya. So, pag kinulang mo siya ng pagkain, hindi naman ito katulad ng mga wild pigs rin na pupunta sa gubat, kakain, no? Hahanap ng pagkain. Pinreso mo, Ray, eh. So, ang basis lang niya, Ray, ay yung ibibigay mo lang. So, the sows at are your mercy. So, again, yung maliliit, bansot, ay nanggaling sa tama mong pagpapakain. So, wag mong kaligtaang pakainin ng tama. Yung super inahin 1, habang buntis, at super inahin 2, bago manganak, at habang nagpapadede, ad libitum, Ray. Hanggat gustong kumain, pakainin, para walang bansot. Alright? Ngayon naman, magbe-break muna tayo kasi siyempre talagang ang dami ng kinikwento ni Doc, di ko na nasundan. Sana po sinulat nyo yun, no? Kasi lahat ng yun ay napaka-importante. But for now, habang kayo ay
dadigest ng iyong mga natutunan, pakinggan natin yung experience ng ating kabimeg at ang kanyang kwentong kabimeg. Yung unang inano ko, di starter, bago yung sunod-sunod na yun, pagkakaroon ng bimig. Kaya napapansin ko lang, nagkakaroon siya ng magandang development. Pag bimig ang pagkain, hindi masyado mabaho eh. Hindi naman siya katulad ng dati mabaho. Yung nireklamo ng kapitbahay dati pag mabaho. Ngayon hindi naman na. Hindi katulad ng una, 3 months na, mag-aalanganin ko pa ibenta. Ngayon mga 3 months, pwede mo na sa dispatch eh. Kita mo na agad yung kikitain mo, sa laki ng baboy, matatansya mo na agad yung kilo niya eh. Diferensya niya sa noon at ngayon, mas maganda yung ngayon nung gumamit ako ng bimig. Maraming salamat sa ating kwentong kabimeg at kung kayo ay may kwento rin kabimeg, share nyo naman dun sa ating Alagang Bimeg Facebook page para naman ma-experience namin kung natuwa kayo dun sa improvements, enhancements, pagpaganda ng ating bagong bimeg ngayon. Alam ko, pag na-experience yun, share nyo naman kasi halimbawa, alam mo, ang pagbababoy ay isa community. Hindi pwede ikaw lang magaling sa iyong lugar. Kasi ba ikaw lang magaling, lahat ng mga babuyan sa paligid ay mga pangit, lahat ng sakit ng kapitbahay mo pupunta rin sa'yo, di ba? So, it's about community of champions. Kailangan lahat tayo marunong mag-alaga sa lugar natin para walang nagbibigay ng sakit sa atin. So, share natin yung experience. Pagka ang Bimeg Enhanced Premium ngayon ay talagang hindi nagbibigay ng scouring sa akin, Dok. Naku, wala talagang tae yung baboy ko ngayon, Dok. Maganang kumain. Share nyo para naman gumaya naman yung kapitbahay mo. Magpakain din naman ng Bimeg Premium, okay? So, ayan. Mayroon na papasalaot sa atin. Ang daming mga taga Mindanao ngayon at sa may Sultan Kudarat pa. Mura sa Kibaratan. Sana po ay tama yon. Mura sa Kibaratan. Kumusta kayo dyan sa Sultan Kudarat? Isa sa mga pinaka magandang lugar dyan sa Mindanao ay dyan sa Sultan Kudarat. Robert Galas from Zamboanga del Sur. Naku, matagal na akong hindi nakabalik dyan sa Zamboanga del Sur. Baka naman magpa-seminar tayo dyan. Felix Solito from Negros Occidental. Hello, Felix. At si Alejandro Alex Celso Peñaflor ng Camarines Sur. Kamsur, kumusta kayo dyan sa mga Naga area? Hello, hello. Na-miss na namin dyan ang inyong mga Bicol Express at ang mga pinangat. Kumusta kayo? Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan as we go towards our next question. Okay. Ready na ba yung next question natin? Agoy, Diyos ko, marami talagang tinamaan ng ASF at sana in the past ng ASF kasi nga, maraming tinutunan. Gaya ng question ni Benji agad, ang question ni Benji ay, Doc, ilang minuto mamamatay ang ASF virus matapos ma-disinfect ng Protect Plus Gold? Alright, okay. Kapag alam mo, napaka-effective ng disinfection sa ASF kasi ang ASF ay pagka nakapasok yan sa babuyan natin, diba? Meron kang biyahero na pumasok, yung kanyang tsinelas ay may dalang virus. Pero, yung virus niya na yun ay hindi pa umabot ng 10,000, mga ano lang, 5,000 lang. Yung 5,000 na yun, hindi yun enough para makabigay ng sakit doon sa mga babuyan natin. So kung yung 5,000 na yun ay na-disinfect mo, nabawasan mo, bababa yun, hindi magkakasakit yung mga babuyan mo. No? Kaya importante yung regular disinfection para hindi mag-build up yung dami ng ASF. Pero, pag hindi mo dinisinfect, okay? Pumunta yung biyahero, naka 5,000. Tapos yung 5,000 na yun, yung virus na yun, pumunta siya sa may ihi ng baboy. Eh yung ihi ng baboy, meron na yung cells mula sa kidney cells or sa urethra cells. Or nahalo sa dumi ng baboy. Eh yung dumi ng baboy, meron na yung mga cells galing sa bituka. So nabubuhay, pag nandoon yung kung cells ng baboy kung saan siya dumadami, bumubuhay, maging 1 million yon, ayun na, magkasakit na yung mga baboy mo. So, very important na i-disinfect natin. Ang tanong ni Sir kanina, ilang minuto? So, ang rule natin dyan, in an average of 10 minutes. So, halimbawa, yung sapatos mo, pag pumasok ka sa babuyan, kailangang, hindi ka sure kung may ASF yan, pero kung sakali may ASF, ipasok mo yon sa iyong foot bath na merong Protect Plus or Protect Plus Gold. Ang rule natin dyan, pasigurado yan, whether mycoplasma, APP na bacteria, or whether yan ay Haemophilus, or yan ay parvovirus, or ASF, para makasigurado ka, ibabad mo ng mga 10 minutes. No? So nakababad yan, 10 minutes,
or maaari talagang wag mong ipasok, no? Sa labas lang, no? Pero at magpalit ka ng malinis na tsinelas or sapatos sa loob. Pero sa mga taong papasok, yung mga damit nila, yung mga tsinelas nila, 10 minutes para talagang patay yung ASF virus at iba pang bakterya ng mga baboy. At para malaman natin kung paano gamitin ang Protect Plus Gold, yung ating powder na salts, no? Kaya safe to kahit may mga baboy, hindi to corrosive at hindi to toxic sa mga baboy. Panoorin natin ito. Napakahalaga ng biosecurity sa panahon ngayon at critical sa biosecurity program ang tamang paggamit ng disinfectant. Meron tayong dalawang disinfectant, ang Protect Plus at Protect Plus Gold. Ang Protect Plus ay para sa panlinis ng mga trucks, gulong nito, foot bath natin para sa mga papasok na sapatos at tsinelas, para ma-penetrate yung mga dumi, organic matters. Ang Protect Plus Gold naman ay napaka-safe kahit nandun yung mga alaga. Kaya pag tayo nag-disinfect, nakasama natin ang mga alagang baboy at manok natin, ang choice natin ay ating Protect Plus Gold. Para sa tamang paggamit, sundin natin ang ating gamit. At nagbabalik tayo dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama nyo again si Dr. Eugene Mende. Bago lang ako tumuloy sa ating quiz, mag-hi lang ako kay Manang Doktora Erlyn Joyce Manuel dyan sa Norte. Hello Manang Doktora Erlinda. Kumusta ka na po? At sa lahat dyan sa Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, dyan sa Tugigaraw. Kumusta kayo dyan? Alam ko marami din sa inyo dyan ang nag-aabang dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Ngayon, may quiz tayo, okay? Flash natin yung quiz natin. Again, wala pa rin kaming prize, so payabangan na lang to kung sinong makakahula or makakasagot ng tama. Ang quiz natin ay, anong plus? Anong plus ang safe at epektibong pang-disinfect sa kapaligiran ng ating mga alagang baboy? Letter A, tubig plus. Tubig plus. Letter B, sabon plus. Nako, ang talino naman ang hindi makakasagot nito. At letter C, yung Protect Plus o Protect Plus Gold. Ayan, talaga may plus yan. No? Ang kaibahan yung Protect Plus Gold ay liquid. Ayan ay may mga kombinasyon ng very third generation disinfectants. Yun nga lang, yung Protect Plus ay hindi mo pwedeng ibigay sa mga baboy kasi medyo matapang to eh. Bagay to sa mga tires, mga gulong, foot bath, mga trucks, yun Protect Plus. Pero pag meron namang mga baboy na katabi kasi nagtae, hindi na pwedeng ihiwalay naman Doc yung ibang mga biik, eh di pwede mong gamitin ang Protect Plus Gold. So gold yung mas safe, no? Para sa pag-disinfect mga baboy natin. Alright? Ang dami mga nagla-likes. Maraming salamat. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Angelo Benamir. Ang question ni Angelo ay, may quality requirements po ba sa tubig na maaring gamitin sa piggery? Of course, Angelo, no? Quality requirements. Ano ba mga quality requirements? Dapat talagang walang mga, walang mga bakterya, no? Walang mga E. coli, no? Yung mga E. coli, salmonella, di ba? Siyempre, pag inom ng tubig mo yan at may mga bakterya, eh talagang magtatae, no? Talagang magsascouring yung mga biik natin, no? Kasi nga, pag dumami masyado yung bacteria load, no? Yung mga colibacillosis, kailangan walang bakterya. Number 2 naman, yung masyadong hard, masyadong maraming minerals, no? So, kadalasan, pag masyadong maraming minerals, hindi naging effective, no? It will deactivate some of our vitamins, no? And even some of the vaccines, hindi masyadong, pag masyadong mataas sa minerals, hindi masyadong maganda yung recovery, hindi masyadong magandang absorption ng ating mga nutrients. So, kailangan tingnan din natin, no, yung quality, no, yung hardness, no, tinatawag na hardness kasi of the minerals ng mga baboy natin. Of course, pinaka-importante, ngayong panahon na ito, dapat walang ASF virus, no? Kasi pag sa tubig nakuha yung ASF virus, ang bilis magkasakit ng mga baboy natin. So, alam natin yan, di ba? Ang ASF ay hindi nadala ng hangin, okay? So, kapag tumama yung ASF sa kabilang barangay, kahit tumama yan sa kabilang bakuran, kung hindi naman yan dinadala ng tao doon sa inyo,
hindi nalalanghap ng baboy yan. So, very safe ang mga baboy kahit basta more than 10 meters ng yung pinanggagalingan ng ASF, okay? Hindi nadala ng langaw. Hindi rin siya nadala ng mga daga, di ba? So, talaga ang magdadala ng ASF lang sa mga babuyan natin ay yung tao, no? Yung tao, number 1. Number 2, pag pinakain mo yung infected na karne ng baboy na may ASF, pag nakain niya yon. And number 3, pag nainom sa tubig. At yung nainom sa tubig, yun yung pinakamabilis magkakos ng pagkakasakit ng mga baboy ninyo pag nainom yung ASF virus sa tubig. So, yun yung nga dapat iwasan natin. No? Yun yung mga requirements sa tubig natin para siguradong walang bacteria, walang mga solid minerals o mga hard minerals, and third, importante, walang ASF virus. Ayan. Clear ba yon? Let's go to our next question. Ang next na question natin ay mula kay Lorena Canaria Gudito. Ang tanong ni Lorena ay, ano pong mangyayari sa baboy kung sakaling na doble ang pagturok ng hog cholera? Wala! Basta healthy lang yung baboy mo, Lorena. Meaning, wala, di naman nag-scouring, no? Normal naman. E di double dose lang. Siguro lang dahil ito ay live vaccine, medyo mapapagod yung baboy natin, no? Kaya nga importante pag hindi naman siya wala naman siyang sakit, okay? Okay lang magkamali, no? Even nga sa ASF, pag na 10 times overdose, safe pa din. Nung ASF vaccine, safe pa din. So, huwag kang madyapaning, Lorena. But, ang anong epekto lang nun? Siyempre, mapapagod yung baboy mo. Parang anak mo, 2 beses mong binakunahan ng, measles. So, di 2 beses mong binigyan ng measles yon. So, talagang manghihina yon, no? So, bigyan mo lang Para-V, no? Kasi yung Para-V, yun yung anti-sakit ng katawan at anti-lagnat. Kasi baka lagnatin. Kasi nga, live virus yung hog cholera. And of course, sayang yung pera mo, Lorena, no? Magkano bang bakuna ngayon? Di sana nabili mo lang yung vitamins, di ba? So, multi-V. So, makakatulong, no? So, bantayan mo lang din, no? Huwag mong doblehin para hindi sayang. Alright? So, ngayon, panoorin natin yung teaser, no? Break tayo. Alam mo ba? Alam mo nung napanood ko tong video na to ng ating 2-time Olympic medalist, no, ay talagang naiyak ako kasi I can relate to her story, no? Yung mga pangarap, mga munting pangarap natin sa probinsya na makaahon nang dahil lang sa tatay ko na nag-aalaga ng baboy kaya kami nakapag-aral. Ito rin ang teaser ng kwento ng ating 2-time Olympic medalist na si Nesty Piteso. Panoorin natin. Always move forward po tayo, huwag po tayong umatras. Push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to, at maaabot ko to. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng Pinsang Bimig. Champion na champion yung baboy na pinapalaki ni Mama ngayon, mula batok hanggang pigi. Pinagmalaki niya kaagad sa akin yan na Bimig pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng feeds talaga. Similarity siya sa training ko. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Tuwing na-warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, magiging champion yung labas talaga. Kagaya ko po. Na-inspire ba kayo sa kwento ni Nesty Piteso? Mamaya panoorin natin yung mas kompletong kwento ng buhay niya at paano sila na-inspire at nakabangon dahil katuwang nila ang BMEG Premium natin. Okay? Mag-hi lang ako kay Brother Archie Lejon dyan sa Norte. Hello brother, God bless. Salamat sa panonood at sa marami pa nating mga kasamahan dyan sa Norte na nanonood ng ating alagang BMEG, itanong mo kay Doc. Ayan. At mamaya, kung meron pa kayong mga tanong, ihabol nyo na kasi we're down to our last 30 minutes. I-type nyo lang yung mga question dyan sa comment section. Kasama nyo pa rin si Dr. Eugene Mendez. Try nating sagutin yung mga tanong ninyo. Kasi alam ko, madami nagtatanong offline. Mahirap pag magtanong kasi type kulang na kulang eh. So dito sa online question natin, medyo mahaba-haba. No? Kahit marami mga tanong, kaya nating sagutin ng medyo mabilisan nga lang. Gaya ng next question na ito, ay, bago pa tayo punta tayo sa sagot ng quiz. Alam ko marami mga nakasagot, like si Jay Lihay-Lihay, ang sagot niya ay C. Si Cerny Lapides Arevalo, ang sagot niya ay C. Ang dami mga matatalino. Si Freddy Takiling ay C. Si Janet Sakpa ay C. Tama kayo. May tama kayo, Lorena. May tama kayo. Ang sagot natin ay
Ang plus ay ang Protect Plus Gold at ang ating Protect Plus. Sana po nasubukan nyo ito, lalo ngayong panahon na challenge tayo dahil sa tag-ulan, na daladala ng basa, daladala ng tubig, daladala ng ulan, ang mga bakterya, kailangan nating mag-disinfect. Sana po huwag madala yung ASF sa ating mga babuyan. Disinfect na po ng disinfect para huwag mag-build up to 10,000 virus para hindi pa magbibigay ng sakit yung mga virus natin. Ayan, let's go to our next question. Our next question ay from Angelo Benamir. Ang question ni Angelo ay, ano po ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi mabuntis-buntis ang aking inahing baboy? Sana stress lang to, no? Parang tao, stress lang sa work. Kahit maganda naman ang kanilang pangatawan, okay? Dahilan kung bakit hindi mabuntis-buntis, unang-una. Unang-una, Angelo, hindi lahat ng babaeng merong butas ay pwedeng gawing inahing baboy, okay? Kailangang pinipili ang mga gagawing inahing baboy kasi may mga baboy na talagang hindi pang-inahinin, okay? Hindi sila breed para talagang, for example, alam natin sa mga seminar natin, again pala ha, sa mga gustong magpa-seminar dyan, ng ating mga arangkada or mga fiestahan or mga barangay seminars, lumapit lang kayo sa inyong mga BMEG, ASM, SAS, or mga ahente, technician, at mag-request lang kayo ng mga seminar para kumpleto yung seminar natin. At doon sa seminar natin, tinuturo natin na ang magandang breed na ginagawang inahing baboy ay yung crossbreed ng Landrace at Large White. Talagang ginawa sila ng Diyos para talagang magbuntis at gagawing inahinin lamang. Okay? Madaling magbuntis, dramatic yung paglalandi, hindi mahirap kausap pag dinigawan ng barako, basta timing lang ang paglalandi, di ba? At maraming mag-anak, no? Maraming maggatas, mabait na nanay, yun mga hinahanap natin. Eh kung ang baboy mo ay durok, hindi Landrace Large White, eh talagang mahirap yon kasi pang barako na breed yun, ginawa mong inahinin eh. So bibigyan ka lang ng sakit ng ulo nun. So yung tamang selection, okay? Pangalawa naman, yung sinasabi kong tamang timing, di ba? Kailangang landing-landi. At ang sama ng word na landi, no? Pero walang iba, baboy na pinag-usapan natin. But kailangan mong mag-standing reflex, no? Kasi kadalasan ng alam natin, titingnan kung namumula yung ari, o naglalaway yung ari, or maingay, magulo, marami ngayon silent heater. So, hindi mo matatimingan, di ba? So, ang gagawin talaga dyan is standing reflex. Talagang sakyan mo sa likod, okay? Yung talagang buong bigat mo. At kung habang sinasakyan mo sa likod, mas maganda pag meron kang teaser bore. Meron kang barako galing sa, na ngayon lang niya nakita. So, habang sinasakyan mo, kausap na yung barako, mas shortcut at mas lalabas yung kanyang paglalandi. Okay? Kung wala kang barako, pwede kang kumuha ng similya. Okay? Kumuha ka ng basahan, ilapit mo sa similya ng kapitbahay mo, ng barako nila, hindi yung lalaking kapitbahay mo. Yung similya ng barako, ipaamoy mo yun sa mga dumalaga or dry zone na gusto mong palandiin at sakyan mo sa likod para talagang lumabas yung paglalandi. So, pag na-timingan mo, yung nag-standing heat, no? Usually, ngayong umaga, nag-standing heat. Mamayang hapon, yung una mong AI. Tapos pangalawa mong AI, bukas ng umaga, yun yung tamang timing para marami ang mabubuntis na mga biik. Yan yung mga technique natin para siguradong magbubuntis ng 12 or higit pa, no? Kasi talagang klarong-klaro naglalandi, na-timingan mo yung timing, at maganda yung kanyang breed. No? Sana klaro yun, no? It's a short summary para talagang effective tayo na makapanganak ng maraming biik sa isang anakan. Ayan. Next question natin mula kay Ron the Technician. Sana si Ron ay technician ng BMEG, no? Si Ron ay, ang question, ayaw kumain ng baboy ng super inahinto after manganak. Oy, Diyos ko. Pero kumakain naman pag starter feeds ang binibigay. Ano kaya meron sa starter feeds na yan? Nagbigay na nga kami ng multivit, nag-inject na rin kami ng Norovit, ayaw pa rin kumain ng super inahinto. Okay, Ron. Ang premise nito, Ron, ay hindi naman panis yung super inahinto mo, Ron, di ba? Fresh naman yon. Hindi naman siguro naharuan ng fertilizer yun, Ron, no? Kaya mapait, mga ganun, di ba, Ron? So, tanggalin natin yung mga risk na yon. So, ang next na tingnan mo yun, Ron, kasi dapat yung super inahinto natin, magatas din yun, Ron, eh. Mabango din dapat yun, no? Parang starter din halos yun. So, tingnan mo, Ron, may lagnat ba yung baboy natin, no? May lagnat ba kaya talaga mapili sa kain? At kung mas naamoy niya yung gata sa starter, mas kinakain niya, paki-check nga, Ron, yung temperatura, no? Kumuha ka ng thermometer, ipasok mo dun sa ari or dun sa puwet, tapos
tingnan mo kung ang temperatura ay mas mataas ba than 40 degrees centigrade. Dapat mga 39 lang yan ron eh, no? Di ba? Tingnan mo kung may lagnat ba, tapos kung nanghihina ba, no? So, alam mo pag mapili siya sa kain, alam mo meron siya nararamdaman sa loob, maaaring lagnat or pain, no? Siya ay talagang merong pain na nararamdaman sa loob. So, let's manage the pain and the fever. At baka, tingnan mo rin kung nagpapasuso ba, no? Kung ayaw magpasuso, that means meron yang calcium tetany, no? Or naubusan ng calcium yan, kaya talagang ayaw gumalaw, nakahiga lang, ayaw magpadede, at ayaw timing kumain, no? So, pagkitingnan ngayon ron. Now, kung tingin mo ron ay ganon, habulin mo sa calcium, kasi nga, nagkakalagnat yan, nanghihina yan, or ayaw kumain yan, kasi nga, nagkukulang sa calcium. So, mag-inject, habulin mo ron ng DCM or CBG. Okay? Tapos, pagkahalo mo ng DCM, CBG, i-manage mo ron yung masakit yung kanyang katawan at may lagnat. So, pwede mong ibigyan muna ng Paravi natin, yung ating Paravi. 2 sachet ron. Isang sachet sa umaga, isang sachet sa hapon. Kasi pain reliever yun eh. So, pag natago niya yung kanyang pain at yung kanyang lagnat, baka maaaring kakain na. Okay? Tapos ron, kung gusto mo na mas maganda ron, no, talagang yung inflammation niya ay ma-manage mo kasi namamaga ang katawan niyan eh, no? Yung kanyang lymphatic system ay namamaga dahil nga sa pagkapanganak, no? Naubusan ng calcium. So, meron tayong ron na generic name na tolfenamic acid or brand name na tolfenadine. Yun ay pain reliever, pampabagsak ng lagnat at pampawala ng inflammation, no? Parang yung nanay ng anak, namamaga yung kanyang kasukasuhan, kaya masakit ang katawan, ganun yung mga inahin natin. So, ang gamot dyan ron ay yung tolfenamic acid, 1 ml kada 20 kg na baboy, na timbang ng baboy, okay? So, yun ron, tapos, dahil alam mo, nanghihina ron, bigyan mo ng alamycin LA na antibiotic ron, ha, para wag pasukan ng other bacteria. Tapos, yung tubig ron, bigyan mo ng, para gumanang kumain, bigyan mo ng multi-viet Elic-V, para yung ganang kain bumalik, no? Baka lang pala, napagod lang yan, na-boost mo ng B-complex sa ganang kumain. And then last one, ito, try mong bumili ng bagong bukas na super inahinto. Tapos medyo basain mong konti. Kasi pag medyo basa yan ron, lalabas yung amoy. So, unahin mo na yung bagong bukas. Tapos pag medyo hindi pa rin masyadong lumakas kumain, basain mo yung konti. Pag binasa mo yung pagkain, yung feeds niya ron, lalabas yung amoy, lalasan yung lasa, mas magana siyang kumain. So, lahat ng turon, i-manage mo para ma-sure natin na ma-hit natin yung suspect natin kung bakit medyo timi siyang kumain. Okay? Sana klaro yon. Let's go to our next question. From John Rian Abadilla. Ang tanong ni John Rian ay, Doc, pwede po ba ang Norovit sa bagong walay na biik at ilang ml? Yes! 5 ml sa bagong walay na biik. No? Make sure lang, pero actually, dahil bagong walay yan, wag sana tayong injectan kasi nga stress, di ba? Pero pwede. Ang mas maganda yan, bago pa lang iwalay. Injectan mo na, maghandaan mo na yung stress ng pagwawalay. Mag-inject ka na ng 5 ml, no? Bago pa lang iwalay, para hindi ka late. Kasi nga, pag winalay, nawala ang nanay, nawala ang gatas, ang sakit pa, di ba? Parang baka magsabay-sabay yung pagod or stress. So, mas maganda bago iwalay. Pero it doesn't, walang nagbablock sa iyo. Yung tamang timing lang para hindi sabay-sabay yung stress sa kanya. Or pwede kang gumamit ng powder, no? 3 sachet ng multi-V, no? At Elic-V para mabigay mo rin yung vitamins doon sa bagong walay na biik. Alright? Ang dami mga naghahabol ng tanong, pero we're down to our last 15 minutes. Let's go to Ramit Jennifer. Ang tanong ni Ramit ay, pang ilang buwan po ba bago turukan ng Norovit? Walang problema. Kahit ilan. Kahit yung bagong panganak na biik or buntis. Kasi vitamins lang naman to, Jennifer, di ba? Pero ang ano lang yan, Jennifer, bakit mo bigyan ng vitamins? Ganun ang bimig mo naman, may vitamins na, di ba? Lahat ng bimig natin, mataas sa vitamins yon. Pero pag alam mong may extra stress, di ba? Ibabiyahe, iwawalay, bibigyan ng bakuna, ano pa ba? Tag-ulan, di ba? Pinag-usapan pag tag-ulan, mahabang tag-ulan, kailangan ng bigyan ng vitamins. Yun ibigay, no? Pero, again, ang vitamins ay kailangan ng baboy kahit anong edad nila, no? So, yun, Jennifer, sana klaro yun.
You know, we are up to 3,000 viewers kung kailan tayo matatapos na. Ngayon tayo umabot ng 3,000. Hello, hello sa mga bagong dating. It's not too late para i-type nyo ngayon yung mga tanong. Let's go to our next question mula kay Bernie Arevalo. Ang tanong ni Bernie ay, pag hindi marunong mag-vaccine para sa bagong panganak na inahin, dapat matuto. Ano ang powder na pwedeng gamitin panghalo sa inuming tubig? Okay, Bernie, ang concern mo kasi ay vaccine. Pag hindi marunong mag-vaccine, wala namang vaccine, Bernie, ang pang powder. Lahat ng vaccine, Bernie, ay ini-inject. Di ba? Mycoplasma, injection. Hag cholera, injection. Hemophilus, parvovirus, injection. So, walang powder format noon, Bernie. Ang may powder format lang, yung mga antibiotic lang natin na Alamycin LA, may counterpart yun na powder, yung ating Amoxil V o Doxa V. Yung vitamins natin na Norovit na injection, may counterpart yun na powder. Pero sa bakuna, Bernie, wala eh. So, alam ko na, Bernie, puntahan mo yung technician ng BMEG sa iyong suking tindahan at magpaturo ka paano mag-inject. Libre po yung serbisyo nila. Teknisya ng BMEG, libre po yon. Magpaturo ka, Bernie, at nang sa gayon, hindi ka na dependent kahit walang technician, marunong ka nang magturok. Okay? Bernie, dito yan sa may likod ng batok, ha? Yung muscle. Huwag dito sa may, ito, Bernie, dito, itong triangle na to, iwasan mo yan kasi lymph nodes at mga blood vessel yan. Dito sa muscle, sa may batok, diyan ka mag-inject. Okay? Paturo ka sa ating mga technician, Bernie. Again, ang lahat ng technician ng BMEG Super Premium Feeds ay libre. Libreng serbisyo yan, Bernie. Okay? At Bernie, dahil bakuna ang tanong mo, yung schedule ng bakuna ay pwede mong mahingi sa ating Babayology. I-type mo lang yung email address mo para mapadala namin yung Babayology sa inyo. Ayan. Klaro ba yan, Bernie? Okay. Next, ay wala muna. Okay, so sa ngayon, habang tinatype pa namin yung next na question, mag-hi lang ako sa ang dami natin. Tayo ay umabot na ng 2,000 kahit we are down to our last few minutes. Alright. From Justin Salmiron, nababasa ko, Dok, normal lang ba na sa mga bagong walay na biik ang magtatae dahil sa overfeeding? O Justin, hindi yun normal. Okay? Dapat wala nagtatae. Okay? Pero tama ka na kapag ka nasobrahan sa bagong walay na pagpapakain, ay maaring magtae. So, iwasan natin ang mag-overfeeding. Okay? So, alam natin, di ba, na ang training dyan, dapat maaga pa lang, sanay na silang kumain ng booster feeds. Para hindi sila, day 5 pa lang, sanay na kumain ng, kasi pag gatas yan, tapos biglang kakain ng pre-starter feeds pagkawalay, ay talagang mabigla yan, kasi gatas ang iniinom, tapos solid feeds eh. So, magpakain tayo ng super biik, okay, para masanay siya. Tapos at day 36, madali mo lang i-transition into pre-starter feeds. Tapos pa konti-konti na lang para hindi ka mabigla. Kasi nga, bukod sa biik pa lang yung kumakain nun, nabigla from super biik na all milk, very milky, to pre-starter na solid. So, bawas mo ng konti or hayaan mo lang silang kumain. Okay? Pero tamang transition. On day 35, konting pre-starter, mas maraming booster feeds. Day 36, pantay na yung dami. And day 37, mas maganda, marami ng pre-starter feeds. Dahan-dahang transition. Hayaan mo sila ang kakain para alam nila kung kalkulado nila, wag lang yung mahirap tunawin. Alright. And down to our last question. Sorry po, yung mga nagpapa-shoutout gaya ng Michael Panzo from Calbayog City. Next time na, hindi natin mahabol. But for now, our last question bago tayo, meron kang surprise sa inyong video, ay mula kay Jay Lihay-Lihay. Ang question ni Jay ay, yung inahin ko after ng 4th parity, sobrang delay na po ng paglalandi niya. Ano po ang magandang gawin? Ako, Jay, tingnan mo, namayat ba yung baboy mo? Kasi pag namamayat yan talagang hindi maglalandi yan. Magbababoy muna ng kanyang katawan yan. Tingnan mo kung maganda ba yung baboy na to. Ito ba ay talagang marami yung maganak dati, maganda mga biik na binibigay dati, at magandang magwalay dati ng mga biik. Baka bigyan mo pa ng chance kasi maganda talaga tudok eh. Ngayon lang pumayat, napabayaan ko lang na sa pagkain, nakuripot ko. Pero yung bigyan, pero pag, Dok, nung huling buntis niya, Dok, huling panganak niya,
aanim na lang, Doc. Tapos maraming bansot. Or, sakitin na yung mga biik niya, ay baka time to cull. Diba? Pag naka-anim na anak na yan, you start considering yung to cull, and bumili ka lang ng panibagong ngayong gawing inahining baboy para hindi ka lugi. So, tingnan mo ngayon, Jay, kung alin doong kategory, no? Kasi, pag sa Maniba, talagang siya ay pangit na, no? Hindi na niya maganda ang kanyang pinanganak, or ang dami ng biik, or ang timbang ng biik pagkawalay, eh baka time to invest, no? Dahil maganda ang bilihan ngayon ng calved sow, baka benta mo na yan at mag-alaga tayo nga ng bagong dumalaga ngayon na mas maganda ang breed, yung crossbreed ng Landrace at Large White. Ayan! At umabot din tayo ng 1 hour and 30 minutes. Kahit marami pang tanong dito, ito, naghahabol pa sila Duchiras Eve, no? Ano yung mga naghahabol pa, pero sayang, late na kayo humabol, no? Nung nag 3,000 tayo, mga last ano na. So, don't worry, just type your question. Yan naman ang pipick upin ng ating mga community managers at itatanong next time. At si Doc Ted naman ay handa namang sasagutin yan offline. But for now, naka 1 hour and 30 minutes na tayo. It's time to say goodbye. But before I say goodbye, magpapasalamat lang ako. Abangan niyo uli yung ating next na itanong mo kay Doc. Sumubaybay lang kayo dun sa ating Alagang Bimig Facebook page. I-announce namin yung aming next na live staging. But for now, bago kami umalis, panoorin nyo ang full story at sabay tayong umiyak at ma-inspire sa buhay ng ating two-time Olympic medalist na yumaman at nagkaroon ng kabuhayan kasama ng ating Bimeg Super Premium Feeds. Bago tayo mag-goodbye, maraming salamat. This is a video. Bye! Sabi sa akin ng coach ko na pag nanalo ka dito, mapapabilang ka sa 4 na legend na atleta sa Pilipinas na 2 beses nanalo ng medal sa Olympics. Ngayon, nagsisink in na siya ng paunti-unti sa akin at naiintindihan ko na kung bakit binigay sa akin yun dahil sa lahat ng sakripisyo na ginawa ko. Hindi ako agad na Olympian na. Ang dami ko pinagdaanan. Sa pagkuha pa lang ng slot, papunta sa pagiging national team, hindi ka agad makakuha ng slot para maglaro abroad, maglaro SEA Games, Asian Games, World Championship. Hindi siya ganun kadali. Ang laki pong nabago sa buhay namin dahil lang sa pagiging boxer ko. Nabuo na yung pangarap ko na kailangan kong magpursige, kailangan kong makatulong sa pamilya ko. Pag nandito ako, more on labas talaga. Grocery, anong kailangan nila. So, karamihan sa atin na minamaliit yung pagiging isang boxer lang. Pero sa akin, sasabihin ko sa inyong lahat na dahil sa pagiging boxer ko, nakapatayo ako ng sariling bahay. Yung dating pinapalayas kami sa nakikitira lang kami ng bahay. Bahay namin na trapal lang sa ilalim ng puno. Ang layo ng nilalakad ng mga kapatid ko. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala soon. Mabibigyan ko kayo ng service. And finally, dahil sa pagiging boxer ko lang, may sasakyan na po kami. Papa ko na, sabi ko talaga sa kanya, ako mismo magbibigay sa iyo ng lupa. And eto na, nabigay ko po lahat yon ng pangangailangan nila sa sariling sikap ko sa pagiging boxer lang. Si mama ko at papa ko, yung trabaho talaga nila laborer sa Manukan. Plus, nagbababoy na din si mama nung time na yun. Para bago pa kainin, liguan mo na. Para malinis na sila. Ay, pag-sir din. So every time na nandun si mama, si papa sa trabaho nila at walang naglilinis sa dumi or nagpapakain sa baboy, ako yun. Ako or mga kapatid ko, nagtutulungan kami. Kasi nakikita ko din kung anong ginagawa ni mama. So ginagaya ko lang. Paano niya walisan yung dumi, paano siya magbigay ng pagkain. Ang pagkain nila ngayon, Bimig Premium Starters. Pinagmalaki niya kaagad sa akin yan na Bimeg pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kaya champion na champion yung
baboy na pinapalaki ni mama ngayon mula batok hanggang pigi. Ano dito, sir? Ito yung loading bay na Iniisip ko, pag sinabing ito yung feeds, ito na kaagad. Yung nasa loob po ako ng planta, napawaw po talaga ako. Sobrang laki sa daming pinagdadaanan ng feeds kung paano siya papunta sa pinaka-the best na feeds talaga na mapabibigay sa mga alagang baboy po natin. So, dalawang bagging lines yung sineserve niya. Yan. Bagging, iba yung bagging na alam ko. Oh, eh, bagging. ganun yan eh. Dito, bagging, binabag out natin. Oo. Planta natin is an state of the art. When it comes to raw material preservation, no, mahigpit ang BMEG, mahigpit ang planta natin. Sinusiguro yan ng management na properly stored siya. Minomonitor natin yung relative humidity ng bodega, no? Pag bumibili si mama sa palengke ng feeds, inaamoy niya kasi yun. So, Oh, dapat anong kasi purpose mo? aamuyin din niya kasi ano yan eh, malalaman mo kung presko ba yung feeds niya, gaano ba ka-presko. Kasi tayo dito, nagpo-produce tayo ng feeds, hindi natin ini-store ng matagal. Sa buong araw na pag-iikot ko sa planta, kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng feeds talaga. Ang laking tulong na nag-alaga si mama ng baboy dahil kapag wala na kaming budget o wala na, no choice na talaga, doon namin kinukuha sa baboy. Yes, ito yung tinatawag natin na console room. Dito nila pinoprogram kung anong recipe, kung anong feed type ang ginagawa. Similarity siya sa training ko. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng feeds ng BMEG. Wina-warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, mas pulidong-pulido ka na. Pag sa final na, magiging champion yung labas kagaya ko. Ang advice ko po sa inyong lahat, maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa mga taong naniniwala sa inyo na kaya nyo. Always move forward po tayo, huwag po tayong umatras. Push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to, at maaabot ko to.